understanding, though, of the need to develop angles and not come straight down the middle. Although that left hand landed for Pacquiao and maybe Floyd Mayweather. Mayong gabi o magandang gabi mga kaboksing. Katatapos lang ng laban sa ating kababayan na si Marlon Tapales laban kay Naoya Inoue na ginanap sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan. Dito nga ay pinagapang ni Inoue si Tapales sa round 10 upang maging two-weight undisputed champion. Sa tagumpay na ito ni Inoue ay napag-isa niya lahat ng belts sa super bantamweight, ang WBC, WBO na hawak niya at ang WBA at IBF titles na hawak naman ni Tapales. Dito ay pinakita ni Tapales ang tibay at pusong mandirigma, ngunit sa huli ay nanaig pa rin ang lakas at bilis ng isang Naoya Inoue na binansagang The Monster. Dito nga ay napanatili ni Inoue ang kanyang unbeaten record at nasolidified ang kanyang status as a four-weight world champion. Sa round 2 ay napabagsak ni Inoue si Tapales sa pamamagitan ng counter jab, ngunit ang ruled ng referee dito ay slip. Samantala, nakascore pa rin si Inoue ng official knockdowns sa rounds 4 at 10 na siyang nagpahinto ng laban. Sa round 4, isang malakas na left hook ang tumama at nasaktan si Tapales, sinundan pa ito ng mga follow-up shots na siyang nagpabagsak sa kanya. Oo, nagpakita ng katatagan si Tapales at naging competitive sa laban. Minsan ay nakakatama ng malinis sa ulo at katawan ni Inoue pero tila parang sinasalo lang ito ni Inoue. Parang naging distansya ang laban, hanggang biglang napaatras si Tapales, at biglang napaluhod sa round 10, kahit na binablock niya ang mabibigat na right cross galing kay Inoue. Napatunayan natin na ang mga power shots ay hindi kinaya ni Tapales na napagapang at di na nakatayo sa bilang ng referee. Isa na naman ito sa mga thrilling performance na nagawa ng isang Naoya Inoue. Credit din naman kay Tapales na talagang lumaban, kahit alam natin na talagang dehado siya papunta pa lang sa laban sa isang halimaw ng Japan, at ito naman talaga ang inaasahan ng karamihan, kahit sa mga Pinoy boxing fans. Pero naging effective naman siya kung ikukumpara natin ang performance niya sa ibang nakalaban ni Naoya Inoue sa mga nakalipas na taon. Nararapat pa ring irespeto si Marlon Tapales dahil sa kanyang pinakita na katatagan at pagiging competitive sa laban. Alam naman natin na talagang knockout lang ang chance ni Tapales na manalo sa balwarte ni Naoya Inoue. Ano ang masasabi niyo sa naging performance ni Marlon Tapales mga kaboxing? Marami nga sa mga Pinoy boxing fans ang nagkomento pagkatapos ng laban na si Jonriel Casimero lang daw ang may pag-asang tatalo sa The Monster. Naniniwala ba kayong kayang pataubin ni Cuadro ala si Naoya Inoue? Yung iba naman ay nagkomento na ilaban daw muna si Casimero kay Tapales para magkaalaman. Agree ba kayo na dapat ay maglaban muna si Tapales at Casimero? Kung may komento kayo, isulat na yan sa baba at babasahin natin. Pero bago yan, sana ay suportahan nyo ang ating munting channel sa pamamagitan ng pag-like, subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo pag may bago tayong upload na videos. Maraming salamat po.